Man has nothing in himself except it came from above. Walang anumang bagay na mabuti sa tao malibang ito'y manggaling sa taas. Ang palato ko po, yung nasa grade school pa kami, naborn again kami nung grade school kami. Nung nag-Bible study sa bahay, nakaka-attend kami ng mga kapatid ko. Ang tanda ko, ang mga napupunta doon ay sina Kuya Boy, Kuya Eleng, Kuya Boy Hill at si Kuya Nonoy. Hanggang sa natigil na nga dahil sa nagsimula ng mag-Sunday service dito sa Angono. Una si Inang Saria at si Nanay ang umattend ng service. Sunod kami magkakapatid at huli si Tatay. Nagsimula kami na umattend ng Sunday school dito. Tuloy-tuloy na sa Sunday service. Sa isang mensahe ng Kuya Boy noon, ang akin natandaan, sabi niya, kung gusto niyo makita ang Panginoon, dalangin niyo at siya'y papakita sa inyo. At habang sumasamba, ang awit doon ay Majesty, Worship His Majesty. Nag-pray ako, sabi ko sa Panginoon, pakita ka naman sa akin, kahit man lamang laylay ng iyong damit. Nabuksan yung spiritual eyes ko. Nakita ko sa gitna natin, maputing damit, ang puti-puti niya. Talagang tunay na buhay ang Diyos na narito. Maraming pagkakataon din, naranasan namin ng Panginoon, ang presensya niya, hindi lamang sa ating Sunday service o Bible study. Sa iba-ibang lugar na pinapuntahan sa amin, nasamahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bahay namin, maamoy namin ang mabangong langis, ang bango-bango, tapos pabango. Walang katulad na naamoy ko, pabango yon, tapos hangin, malamig, tapos malakas na hangin, umikot sa aming tahanan. Tapos masarap na naamoy ng pagkain, yun naamoy namin ang presensya ng Panginoon. Tapos isang madaling araw, hindi ako magalaw ang aking katawan. Tapos masakit ang aking mga muscles ko. Gusto kong tawagin si nanay noon, pero hindi ko magawa. Tapos dumating ang word of God sa akin, sa Isaiah 53:5, sa pamagitan ng mga latay ng aking Panginoong Hesukristo, ako ay magaling. Tapos paulit-ulit, then tongues, then worship. Tapos kinabukasan, magaling na ako. Tapos tinanong ko ng kapatid ko, kasama ko sa kwarto, na may nanig siyang maawit, maganda yung awit, sa may side ng bed ko. Definitely, hindi ako yon, ministering angel. Sa opisina naman, may oras na wala kami pang sweldo sa company. Nagpray ako ng money comet. At that very moment, dumating yung pera pang sweldo namin at sobra pa. Mga turo at mga pinag-aaralan natin dito sa church, na-apply natin at the right time. Praise the Lord po. Sa pag-aaral namin, hindi rin po ganun kadali. Maraming struggles, pero sa tulong ng Panginoon, lahat ay napagtatagumpayan. Gumagamit kami ng mga susi. Philippians 4:19, but my God shall supply all my need, according to His riches, in glory by Christ Jesus. God is never too late or too early for our needs to be met. I will plant a seed to match my needs. Napatunay namin, God is our source of total supply. Naturuan din kami na huwag alis ng bahay na hindi nagbabasa ng Bible, manalangin, at magbayad ng langis. Hanggang ngayon, ito ginagawa namin. Bukod pa yung sa personal prayer, sa family prayer, sa umaga at saka sa gabi. Nung after kong makapag-aral, gusto ko rin makapagtrabaho agad. Umiyaw kay Lord ng trabaho at ang binigay salita sa akin, labas at nabuhay sa akin sa Psalm 121:1-2. Titingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Sa baga manggagaling ang aking saklolo. Ang saklolo sa akin ay nagagaling sa Panginoon. Nagbuwa ng langit at lupa. Naging point of contact ko ito, umahod ako sa bundok para umattend sa Bible study. Tapos nakatanggap ako sa trabaho. After 6 months naman, natanggal din ako. Ang susi na pinaalala sa akin ng Holy Spirit, if one door closes, God will open another one for me. Tunay na salitang ito ay pinangyari ng Panginoon at nagpray ako, natagapuli ako. At pagtaw ko rin po yung nangyari sa akin, ang karanasan ko, nadukutan ako ng wallet. Sa may Cubao yun. Ang nasabi ko, Holy Spirit, nasaan?
Kasi wala akong pamasahe pa uwi after nun. Pagtingin ko, nakita ko hawak ng babae. Hinabol ko siya at sabi ko, Miss, sa akin yan. Ibilik naman sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Patuloy sa Malakias 3:10-11. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na nakalalagyan at aking sasawayin ang manakmal dahil sa inyo. Praise the Lord. Thank you, Lord. Tungkol naman sa tithing, turuan kami ng mga magulang namin na magtapat kung ano yung natanggap namin, ipagtapat namin. Sa patuloy na pagtuturo ng nanay ko through the Holy Spirit, na yung mga sweldo namin, tithes namin based sa gross salary. So doon namin kinukuha yung tithes. Naalala ko nung nagtuturo si Ate Nilda ng susi tungkol sa tithing. Example niya yung tungkol sa sweldo, saan ba kinukuha ang tithes? Sabi niya, sa gross salary ba o sa net salary? Ako yung tinawag niya at tinanong ni Ate Nilda, kung saan ako nagtatithes, sabi ko, sa gross po. Kaya tunay ang Panginoon nagtuturo sa atin. Tapos sa last job ko po, ang susi ko naman ay Psalm 37:4-5. Magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Natanggap naman ako as permanent agad. No probationary, permanent. Sa posisyon na hindi ko pa nagagawa. No work experience ako doon. Dahil may Diyos tayo na buhay, we can do all things through Christ who strengthen us. Maski wala kang alam, ang Diyos ay knowing God, nagbibigay siya ng karunungan at tutulungan tayo. Part na work ko na pinapadala ko sa iba't ibang branches ng company sa Luzon, Visayas at Mindanao. One morning, habang ako ay nalalangin, may salita ako narinig sa loob ko. Mag-sit ka. Ay ko, Lord, bakit ako magsisit? Dumating sa akin upang may ingatan sa pag-travel. Sa Davao, ang first assignment ko noon, medyo natakot ako sa hotel na tutuluyan ko dahil bawat daanan kong room, walang tao. Bago ako matulog, basa ako ng Bible, pagkahiga, nag-recite ko yung Psalm 91. Sabi ko sa Panginoon, ikaw na bahala, magmantay sa akin. Naka-half close yung mata ko. Tumitingin ako sa may pintuan, nakita ko 2 malaking napakaputi. Nasa both sides ng pintuan. Ano naman sa akin, si mercy and goodness na malaking anghel ng Panginoon ay nakabantay sa pintuan. Salamat sa Panginoon, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya pabayaan man. Tapos, sa bawat scene nating nasik ay may buhay. Totoo po itong pangaral ito sa atin. Bali, yung best friend ko po, invite ako sa Hong Kong para samahan siya. Pupunta ho kami. Dahil siya ay kaibigan ko, sinamahan ko. Pero totoo lang, ayoko talagang sumama. Sa aming paglakad, marami kami mga tao nakasabay. Patawid kami sa kabilang kalye. Ang alam namin, kasabay pa namin sila. Pero nung nasa kalagitnaan na, hindi namin alam kung bakit kami nag-iwang dalawa dun sa kalagitnaan. Nanay ko na lamang yung busina ng bus, napakalakas. Kasi nag-go na pala, hindi namin alam. Tapos, yung friend ko, nakatawid siya sa kabilang side. Pero ako, may nanig akong salita sa loob ko. Ang sabi niya, bumalik ka. Tapos, mabilis akong bumalik. Dumaan ang mga, pagkabalik ko, nasa side na ako, dumaan yung mga gabies na mga sakyan, bus, malaki mga bus kasi noon doon sa Hong Kong. Tapos, napasalamat ako sa kanya, sa salita na narinig ko sa kanya. Alam ko, siya ang Panginoong Jesus na nangako, hindi tayo iiwan, hindi pabayaan man. Hallelujah. Naranasan din namin humayo. Ang unang hayo na tandaan ko, sumama ko sa nanay ko, kasama si Nanang Kondeng, yung nanay ni Ate Grace. Dito lang sa Angono yun. Bata pa ako noon. Hindi ko lang tanda kung saan sa Angono. Ang natandaan ko lang, sinabi na Nanang Kondeng sa akin na ang swerte mo dahil may sopas tayo.
Si tatay lang natandaan ko talaga. Tapos sa lugar ng Kuping, Bilangonan, nakakahay din kami sa Laguna. At pati sa bilangguan, nakasama kami sa pagdalaw ng Diyos sa kanila. Sa church naman po, naging choir member kami under the leadership of Kuya Nonoy. Na-stop dahil sa pag-aaral at paghanap buhay namin. Kaya dito lang po ang patao ko. To God be the glory. Praise the Lord. Purihin po muna natin ang Panginoon. Bago po ako magsimula, meron lang po akong ibabahagi. Kanina pong umaga, ako ay nagising. At sa pagising kong iyon, ako po ay nagpasimula ng manalangin at magbasa. Ako po ay nagtanong sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, talaga bang ako ay magpapatotoo? So, iyon ay katanungan ko dahil sabi ko, ang aking kasaysayan ay hindi kasing dakila ng mga kasaysayan na tumatayo sa lugar na ito. At habang iyon, ako'y nagbabasa, patuloy na itinatanong ko yun sa Panginoon. Sa aking pagbabasa, bumabalik yung mga himalang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sa patuloy na yon, sa mahabang pagbabasa, dito po sa awit 119, sa pangalawa pong verse po doon, sa pangalawang istansa, kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. Kaya ito ang naging kalakasan, ito ang naging kagalakan sa akin sa araw na ito. So ngayon po, ay sisimulan ko ang aking patotoo. Ako po ay magpapakilala ng bahagya. Ako po ang bunsong anak ni Nanay Hiling. So, sasagutin ko na rin po ang inyong mga katanungan. Kung naaalala nyo, ang aking kapatid, si Ate Carol, ay nagpapatotoo dito tungkol sa isang mansanas at sa isang mangga. Iyon po ay pinaghahati-hatian naming magkakapatid. Como po siguro, ako ay bunso, ako po ang nakakakuha ng malaking parte. Kaya eto na po ako. Yun po, nasagot ko po ba? Iyan po ay isang pribilehiyo ng isang bunso. Pag pinagpala ang aming nakakatandang kapatid, yan po ay sunod-sunod, nag-overflow po sa mga bunso. Tama ba mga bunso? Amen. Ayan po. Kaya po, ganun pa man, tayong mga bunso, hindi ito ninais ng Panginoon na mag-stay tayo sa gantong kalagayan. At sa ating comfort zone baga. So darating ang panahon at ang oras ng Diyos sa ating buhay na God will steers up our nest. When God is steering our nest, doon pagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. So sa pagbabago na iyan, dalawang karakter ang lalabas sa atin. Isang negative, isang positive. Tayo ay naturuan maging positive sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Tunay po hindi madali. Hindi madaling gawin, pero nandyan ang buhay na salita ng Panginoon na siyang tutulong sa atin, na ating maging kalakasan para mapagtagampayan ang mga pagbabago sa ating buhay. Yan po. Tulad po ng mga patotoo ng aking kapatid, lumaki po talaga kami sa disiplina ng aming mga magulang. At gayon din sa spiritual aspect, sa mga magulang natin sa pananampalataya. Tutuloy ang aming magulang, si Nanay Hiling, lagi kaming pinapaalalahanan niya na igalang namin ang mga namumuno dito. At iyan ay daladala namin sa aming puso na ang patuloy na paggalang sa mga ginagamit ng Panginoon. So kung hindi niyo po na itatanong, ako po ay naging choir member din. Ayan po, ang Kuya Nonoy po, ayan, kasamaan ko po ang Sister Bebe, Sister Nene, Sister Suseline. Kami po yung mga unang bata ng choir, doon na panahon na iyon, at kami po ang unang grupo ng mga bata sa Bible study. Pwede po bang umawit? Ay nako, nabigla po yata ang music ministry. Okay, hindi po. Dahil po kami ay sa aming pagiging choir, kami po ay dinidisiplina at napapadisiplina. Kami po pag hindi naka-attend ng practice, kami po ay hindi makakaawit. Alam po na Kuya Nonoy yan, kami hindi aawit, kami hindi hahawak ng instrumento, kami po ay uupo lamang. Yan po ang disiplina namin. At tulad nga po, sabi ko noon na tayo ay
kailangan napapadisiplina. At yan po ang aming turo sa amin, yung aming protocol. So yun din po, at kami din po bilang kabataan, nakaranas din po akong humayo. Sa aking, tulad nyo, na nasasama kami sa iba't ibang lugar at kami ay nagbabahay-bahay, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagpapatanggap sa Panginoon. Yan po ay naranasan namin. Ang aming grupo po nun, kung aking natatandaan, kami po ni na Sister Susilin, ni na Sister Ibet, kami po yung magkakasama. Nung time po na yon, ang mensahe ng Tata Peles doon ay tungkol sa second coming. Ito po yung mensahe, unang rinig ko ng mensahe na talagang tumatak sa akin at hindi maalis-alis sa akin. Kaya nung kami ay nagpapahinga na sa aming paghayo, ito po yung napag-usapan namin. Nag-sharing po kami tungkol dito sa second coming. At ang isa nga po nung isang kapatid po namin ay nagdeklara. Sabi niya, magbabalik na ang Panginoong Jesus. Kailangan ko ng mag-asawa. At ito po ay, nakita ko po doon yung pag sinabi mo sa pananampalataya, ginawa mo, inactionan mo, ito ay may pangyayari. Nanay Hiling, dapat pala gano'n. Ayan. Hindi po. Meron pong plano ang Panginoon sa ating buhay. May tamang oras at kapanahunan. Hindi po ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pag-asa? Kaya po may pag-asa. Ayan po. Okay, may ibabahagi lang po ako. Ito po ay aking karanasan sa loob ng church. Nagmemensahe po na ng Kuya Boy. Napakatahimik. Talaga pong wala kayong maririnig na kaluskos. Sobrang tahimik. Kahit ang tinig ng bata, ang iyak ng bata, ay hindi nyo mararinig sa ganong katahimikan. At maya-maya po, merong kumalabog. Boom! Alam niyo po ba kung ano iyon? Ako po iyon at saka yung silya. Okay, dahil ang silya po nung araw ay bilog. Wala pa iyan. At iyon po ay sa akin, sabi ko sa akin sarili, ako po ay hindi na matutulog sa church. Kaya po yung mga natutulog, alam na. At ako po ay nasa lubong na ng Kuya Boy. Sabi sa akin ng Kuya Boy, Helen, ano ang nangyari sa iyo? Ikaw ba'y tinulak ng demonyo? Ako po'y opo. Okay, kaya po, sinasabi ko, yung mga natutulog dyan, alam na. Okay, ito po ang unang himala sa aking buhay. Ito po ay nagsimula nung ako ay elementary. Kami po ay nagkayayaan tumawid. Bibili po kami ng palamig. Dala po ng kabataan, syempre. Yan po ay nagtatakbuhan. So, nagtatakbuhan po kami. Sa aming pagtakbo, ang aking mga kaibigan, ang aking kaklase, ay nakatigil na. Pero ang aking paa ay tumatakbo. Kitang-kita po namin na may isang jeep na mabilis na dumadaan. At gusto ko pong tumigil, pero ang aking paa ay tumatakbo. Nakatigil na ang aking mga kaklase. Alam ko po na yung jeep na yun ay makahagip ako. Pero merong nagtabi sa akin. Yung panahon na yun, hindi ko alam. At rinig na rinig namin yung brake ng sasakyan at sigaw ng mga tao sa loob na, ang bata. So yun po, dala ng aking kabataan, dahil grade school po ako, hindi ko pa po alam ang ibig sabihin nun. Ang aking nanay Hiling, yan po ay humahayo, lingguhan, nagpupunta sila sa Batangas, lingguhan ng balik. So yun po ay wala sa akin, dala ng aking bata pa ako. Sa habang pagtuturo sa lugar na ito, nabanggit ng Kuya Boy, ng Ate Oklet, ang mensahe tungkol sa mga anghel. Na ang Panginoon ay nagsusugo sa bawat isa sa atin ng mga anghel. At pinaalala po yan ng Panginoon sa akin. Sabi ko, ayun, angel ko pala yun. Yung unang patotoo ng himala sa aking buhay. Okay, sa kasaysayan naman po ng aking pag-aaral, kami po ay naturuan ng aming magulang na sa aming paglabas, kailangan ikaw ay manalangin, magbasa ng Bible, magbahid ng langis, magpabalot sa banal na dugo ng Panginoon. Ganon din po sa buhay ng estudyante, sa ating mga pagsusulit, exam, na tayo ay nananalangin, na nandiyan ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng karunungan sa atin para malampasan natin yung mga pagsusulit na yan. Ganon din po sa mga pinanses, sa aming tuition fee. Nababanggit nga po ng aking mga kapatid na hindi ganun kadali. Kung ako ay bunso, hindi ko po masyadong ramdam yun. Pero alam ko, merong Jehovah Jireh
na nagpupunan ng ating mga pangangailangan. So yan po, sa kasaysayan naman po sa aking trabaho, pagka-graduate ko po, ako ay talagang nagnais na magtrabaho. Kaya nagtry po ako, una doon, may job fair po dyan sa Angondo, tinry ko po ang 7-Eleven. Yan po ang aking unang trabaho. At ako'y kinausap ng aking kapatid. Sabi niya, bakit hindi mo i-apply kung ano ang iyong napag-aralan? So, tama naman po. Ako po ay nag-worry noon dahil ako po ay under contract na. Sabi ko, kung ito ay naisin ng Panginoon, ako'y papayagan ng maayos. So, kinausap ko po yung manager dyan sa 7-Eleven Marikina. Ako po ay nagpaalam ng maayos at ito po ay naging smooth sa aming pag-uusap. Ang sabi lang niya, Helen, may computer din kami. Maghintay ka lang. Ganun pa man, naroon po ako na ito po ay hindi para sa akin. Siguro, kaya ako ay naghintay ng 1 linggo at nag-offer po ang college na magturo ako. Kaya po ako ay nagturo sa college sa Rojas City. Rojas City po. At 2 linggo po na pagtuturo ko, kinakausap na ako ng direktor ng AMA. Kasi si Nanay Hiling, naroon sa school ko, pinapa-pull out ako. Kasi ang alam po ng Nanay Hiling, ako'y nasa Nueva Ecija lamang. Kaya po noon ay pinauwi po ako ng direktor para magsabi sa nanay ng maayos. Balik din po ako. Sa aking pagbalik, first time ko pong sumakay sa eroplano noon, mga kapatid. Yun po ay naging struggle sa akin. Kasi nung malapit na kaming maglanding sa Rojas City, nag-shake po yung eroplano. Sa mga first-timer na tulad ko, hindi ko pa alam yung ibig sabihin, yung pala ay turbulence. So, yan po ang sa eroplano. Though hindi naman po masyadong delikado, pero sa aking first-timer, iba po ang aking naranasan. Yung aking mga katabing mga senior ay nag-struggle na, nagpapanik na, anong nangyari? At yung ibang pong mga kasama. Ako po ay napatingin sa bintana at nakita ko tubig naman. Pero may gumagalaw sa tubig, ako po'y napadalangin. Sabi ko, Panginoon, wag naman po sa gantong paraan. At ako po ay nagsimula noon na Satan, hands up, I am God's property. I plead the blood of Jesus. Yan po yung sinasambit ko habang yung eroplano. Ang tagal po kasi ng shake ng eroplano. Yan po ang sinasambit ko hanggang sa naramdaman ko na dahan-dahan na lumalapag na yung eroplano. So kitang-kita ko po ang pag-iingat ng Panginoon sa oras na yun. Kaya purihin po muna natin ang Panginoon. Ayan. So, ayan, natapos po, ako din po ay nakaranas magturo sa high school at elementary. At yung nga pong kapatid natin, si Angelica, ay naging estudyante ko yan. Naipasa ko po ata. Okay, tapos ngayon po, nung natapos po ang term na iyon, at ang Nanay Hiling, inalok po ako magturo dito sa church. Meron pong school dati dito, mga preschool. Yan po ay kasabayan na inaalok akong magturo uli sa college, pero doon naman po sa Masinag. So ang nanay nag-explain sa akin, ang mga guro dyan ay by faith. Ang mga bata dyan, ang pundasyon nila ay ang Holy Spirit. Ang mga batang lumalabas dyan ay nagiging matagumpay. Ito po ay naging kaligayahan sa loob ko. Pero hindi pa po ako sumasagot kay nanay. At nung kinalingguhan po yun, nagmemensahe ang Kuya Boy tungkol sa mga batang nag-aaral dito. At doon po na, sabi ko, doon sa loob ko na gusto kong maging parte. Gusto kong maging parte sa mga batang ito. So marami nang nagguro bago ako at yun nga, nagsabi ko kay nanay na sige pumayag po ako. So kitang-kita po namin, ayan po kasama ko, Teacher Nene, Teacher Flor, kami-kami po yung nagtuturo. So nakikita ko po yung ang batch po na naabutan ko, sina Ella, ayan po, si Eljan, sina Pau Pau, si Sim, ayan, yan po, sina Moraya. At itong mga batang po ito, alam ko na naging matanggumpay sa kanilang paglabas. So, ayan po din, dumating po ang pagkakataon, nagkaroon ng memo sa DepEd. Sabi po na ang lahat ng guro na walang lisensya ay masasayang ang pag-nag-aralan ng bata. Ito po ay naging sa akin saloobin, tumatak po ito sa akin at kinausap ko si Nanay Hiling. Sabi ko, Nay, ano po gagawin natin? Ayokong masayang yung 1 taon ng mga bata. Kaya po, nag-usap kami ng Nanay Hiling na mag-aral. Kumuha ng 21 units. So habang nagtuturo, nag-aaral po ako. At alam naman po natin, pag kumuha tayo ng pagtuturo, ay may board exam. So sa board exam po,
naka 3 times po ako. Sa una po, may 2 problema po ang nangyari sa akin. Ito nga po yung sinasabi ko sa unang nasabi ko kanina, na God is going to stir up your nest. So yan po. So ako po ay nagkaroon ng problema. Ang aking pong major ay social studies. So nagkaroon po last minute, sinabi ng PRC, ako po ay mathematics. Yan po ang subject na hindi ko po ginusto. Hindi po kami close ng math. So nagkaroon po kami ng problema doon. So syempre, alam ko sa sarili ko, ito po ay hindi ko nalampasan. Sa pangalawang pagkakataon, ganun na naman. Ito po ay akin ng at hindi ko alam kung ako yung math o social studies. Pero ganun, nag-register pa rin ako. So, hindi rin po ako nakatawid sa pangalawang pagkakataon. Sa pangatlong pagkakataon, kinausap ko si nanay, parang ayoko na. Ay ko, Nay, stop muna ako. Yun po yung papasok ng pandemic. Ang sabi lang sa akin ni nanay, don't give up. Gawin mong binhi yung pagtuturo. So, hindi po ako sumagot noon. Ganun pa man, naabutan po ng pandemic. So, dumaan ho yun. So, pa-end po ng pandemic, that was 2022. At yung pong mga kakilala kong teacher nagsabi na tayo ay kumuha dahil mababago ang curriculum. So, nakita ko lang sa sarili ko na sumasagot, sige, kumuha tayo. So, nagsabi ako sa Panginoon, Panginoon, kung ito ay para sa akin, sa pagkuha ko ng NOAA, yun po yung Notice of Admission, ang aking major subject, yung aking pinag-aralan, Social Studies. So, sa pagkuha ko pong iyon, nakalagay po, Social Studies. Ngayon, kami po ay nagre-pressure. Doon po sa interview, doon sa center po, yung interview center, sinisigaw po doon, this will be my last board exam. Ako po ay hindi sumasabay. Kasi sa loob ko, ang sinisigaw ko, Holy Spirit, this will be my last board exam. Lord Jesus, this will be my last board exam. Father God, this will be my last board exam. Every day po yun ng aking pagre-review. Yun ang sinasambit ko sa Panginoon. So dumating po yun na ang mensahe noon dito sa Mother Church, puro God's favor. Alam po yan nung kasamahan ko na kumuha ng exam. Ang mga susi tungkol sa something good is going to happen to you, nothing is impossible with God. Yan po ang mga susi at yung God's favor na iyon. Sa tuwing maririnig ko po ang mga susi ay yung God's favor, sa aking loob, sinasabi ko, I claim it. In Jesus' name, I claim it. Ganyan po ang aking sinasabi sa tuwing maririnig ko yan. So, kami din po, ng mga kumuha ng mga exam noon, ay kasama sa mga prayer request. Noong time na po yun, ang Ate Oklet tsaka Nanay Hiling pa po ang nananalangin. Kami po ay kasama sa mga idinadalangin nung time na iyon. So ito po at noong October 1, Saturday, ako po ay talagang napadalangin sa Panginoon. Kasi October 2 po ang exam. So, dumalangin ako sa Panginoon, sabi ko, kung ito ay para sa akin, Panginoon, ibigay mo na po ito sa akin. Itawid mo po ako. Ako po ay nagkwenta pa ng edad sa Panginoon. Ako po ay 46 na, Panginoon. Ilang years na lang po ang pagtuturo at ito po ay konting panahon na lang, Panginoon. Kung ito ay bibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin, itawid mo ako. So, sabi ko nga po, Panginoon, kung ako hihingi ng tipan, kasi gabi po iyon, hindi ko makikita. Dahil gabi na. So, ano po ba ang purpose mo sa akin? Ano ba ang purpose ko sa iyo? Kasi sabi mo, a life without purpose is not life at all. It's useless, it's worthless. Ano po ba ako, Panginoon? Ano po ba ang purpose mo sa akin? Ako po ay hindi sinagot ng Panginoon dyan. So, ako po ay natulog sa aking pagtulog. Ako po ay nanaginip ang tipan ng Panginoon. Napakaganda po ng tipan. Ako po ay wala pong salitaan. Ako ay nakatingin lang sa tipan ng Panginoon. So ito po ang naging gising sa akin. Ako po ay nagising. At hindi na po ako natulog, nagbasa na po ako ng Bible. Dahil gusto ko pong maagang maghanda kasi exam po iyon. So sa aking paghahanda, nagbasa ng Bible, pag close ko po ng Bible, may bumaksak na bookmark. So pag-angat, nakatao po siya eh. Pag-angat ko, nakalagay po doon na
trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Proverbs 3:5-6. At ito po ang naging baon kong salita sa Panginoon, kasama po ng mga natutunan natin dito na mensahe at mga susi. So aming paglakad, inahatid po ako ng aking mga kapatid. So, pagbaba ko po, naroon na si nanay, naghahanda ng aking baon. Hindi ko po napansin yon, pero yun ay inihanda ng nanay. So, kinuha ko. Pero ang gusto ko po noong time na yon, ako at ang Panginoon lang. So, tahimik po ako dahil ako'y nananalangin. Hanggang sa pagpunta namin sa university, ako po'y nananalangin. So, sa pag-angat ng aking ulo, nakita ko po talaga dun sa sasakyan, you are God's life purpose. Yun po ang tanging nabasa. So sa aking pagbabasa, maraming kahulugan. Pero nung time na yon, ang hinihingi ko sa Panginoon ay makapasa ako. Kaya sabi ko, ito ang plano ng Diyos sa akin, maging matagumpay. So kinlaim ko na po iyon na answered prayer na ako. So, ganun pa man, wala po talaga akong kinakausap. Kahit po yung mga kasamahan kong guro, tahimik lang ako kasi ako'y nananalangin. So hanggang sa dumating ako dun sa aking kinaupuan, natigil lang po ako dahil may dumating sa akin, may nag-announce po kasi yung proctor na walang lalabas. Dahil po yung, pandemic, so hindi po pinayagan, bigla pong hindi pinayagan lumabas. Natigil lang po ako dahil may isa pong kasamahan doon na nag-i-struggle po dahil walang baon. Yun nga po, may dahilan po pala kung bakit napakaraming baon na ibinigay ng Nanay Hiling. Ang sabi ko sa akin sa loob ko, ibigay mo, magbigay ka. Kaya, ang Nanay Hiling pa nga po ay pinagbaon ako, isang sausage, 2 itlog. Ano po ibig sabihin nun, mga estudyante? 100! Pero hindi po doon, yun po na ikatawaan lang namin ni Nanay, but ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. So ito po ay binahagi ko, tinapik ko po sa balikat, sabi ko, huwag ka na mag-alala, sabi ko ganyan, bibigyan kitang pagkain. Tapos, tumingin po siya dun sa baon ko. Sabi sa akin, mahal ka talaga ng pamilya mo. Hindi ko po yung pinansin. At yun po, dire-diretso hanggang sa nag-exam. Sa bawat exam ko, ako'y nananalangin. Daw alam ko na patuloy na may nananalangin dito sa Mother Church. Sa bawat shade ko, sabi ko, I plead the blood of Jesus. Lord, this will be my last board exam. Holy Spirit, this will be my last board exam. So hanggang sa matapos, at nasambit ko po talaga, sabi ko, Holy Spirit, pa-birthday mo na to sa akin. Kasi October 8 po, birthday ko. Talagang rinig ko po. Sabi niya, napakaliit na boses, hindi ko po ma-explain. Ito po parang pag narinig nyo, kakalma ang buong pagkatao nyo. Sabi talaga sa akin, happy birthday. Kaya po yung ngiting-ngiti po talaga ako. Yung kagalakan ko sa Panginoon, nag-uumapaw. Hanggang sa huling number, napakalakas naman po na tinig na aking narinig. Ang sabi sa akin, congratulations. Ako po yung nagulat. Tumingin ako dun sa aking paligid. Ako na lang po ang nag-e-exam. Kaya alam ko po na ito ay answered prayer. So hindi pa naman po lumalabas yung result. Alam ko na po na ako'y sinagot na ng Panginoon. December 16, 2022, dun po lumabas ang result. At dahil po sa God's favor, God's grace at the power of prayer, isa po ako sa mga idinalangin na nakapasa dito sa lugar na to. Kaya po purihin natin ang Panginoon. Ayan. So, yun po, syempre po, nakapasa ka, so kailangan mo ng trabaho. Ang kasaysayan po sa akin trabaho, ako po ay nag-try, pagkatapos po, sabi po ng aming mentor dyan sa URS, huwag ka nang mag-a-apply sa private, public ka na at i-grab mo na yan. So, hindi po ganun kadali yung magtrabaho sa public. So, nag-try po ako po naman ay nakalampas as teacher 1. Pero, wala pong items that time. So, nagkaroon po ng mga sabihan na kailangan ng backer. Kaya po ako, lapit ako kay Nanay, Nay, kausapin kaya natin si ganito, si ganyan, para ako'y matulungan. So yun po ang nawala po ako sa source, nawala ako sa focus. Ngayon, ang Ate Carol ay tumawag para ako'y kamustahin sa aking pag-a-apply. Sabi ko, Ate, nakapasa naman ako kaso walang items. Baka kailangan kausapin ko si ganito, si ganyan. Sabi lang ni Ate Carol, Helen,
ang Panginoon ng backer mo. So yan po ay, ako po'y napatahimik at napaisip na, ay oo nga, ang Panginoon ng aking backer. So ngayon po sa aking pag-a-apply, nagkaroon na po ng second. Teacher 1, walang items. Bigla pong nag-announce na may applyan sa Teacher 2. So ginrab ko po yun, yung Teacher 2 na yun. At minsan, napadalangin po ako doon. Sabi ko, ang message po noon, noong time na yon, bago ako mag-apply, kasi pinatawag na po kami, ang message po ng ating outlet noon, God is good. At nung susi po yun na something good is going to happen to you. Talaga pong kinlaim ko yun, yung pagkakataon na yun. So doon po sa aking pag-apply, Sunday, kami po ay napunta sa phase 2 no? Sa phase 2 kami, dahil ginagawa po ang bahay sa Rodriguez. At ako po ay biglang na message na hindi po social studies ang aking ide-demo. Ito po ay struggle na naman sa akin dahil hindi naman po ako science and technology. So kinausap ko po si nanay na yung aking sitwasyon. Sabi ni nanay, sige, kung hindi talaga, ay sa susunod na lamang. So bago nanalangin kaming mag-iina, bago manalangin, ako'y nanalangin ng personal. Sabi ko, Panginoon, ako'y nagtanong din sa isang guro na meron ba siyang science and technology na PPT. Kahit po yun lang, kaya po na, ako ang Panginoon na i-demo yun. So, ang sagot po sa akin ay negative. So, kaya po nag-decide ako na hindi talaga. Pero dun sa aking panalangin, Panginoon, kung ito ay para sa akin, ang trabaho na ito, ay bibigyan mo ko ng pang-demo. So, nagising po ako ng maaga, pagtingin ko si nanay, nakatayo na, nagaya ng manalangin, 30 minutes, after 30 minutes, meron po sa loob ko na nagsabi na, buksan mo yung email. Pagbukas ko po ng email, may ide-demo po ako. Talaga pong tayo ako, nag-ayos ako sa akin sarili, pumunta po ako dun sa school. So habang tumatakbo yung sasakyan, naramdaman ko bumabagal yung tricycle. May pinadaan siyang isang tricycle. At doon po nakalagay sa likod, God is good. Kaya alam ko na ito ay bigay sa akin ng Panginoon. So siya yung talagang sabi ko, Panginoon, iba ka talaga pag ikaw ang backer. So talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ko ng pagkakataon na iyon. At yun nga po, sa aking interview, share ko lang, 3 set po iyon. Isang i-check yung mga documents mo, interview, tsaka demo. Ang nauna pa po sa akin ay demo. Talaga ang tawag ko sa Holy Spirit, kasi hindi ko po yun naayos, basta isinalang ko lang. Sabi ko, Holy Spirit, ikaw na ang bahala sa akin. So wala pang kalahati, nag-thumbs up na po yung observer. So ibig sabihin, okay na yun. So nagpapasalamat ako doon sa Panginoon at napunta po ako sa second part at yun po ay sabi na sa interview. Ang tanong po sa akin dun sa interview, ano ang iyong nararamdaman? Ako po ay sumagot. Dahil nga po ang napakasaya ko po, dahil po sa pagkakakita ko po dun sa God is good. Kasi confirmation po yun ng mensahe ng linggo. Sabi ko, ako po'y masaya, I'm happy. Sabi kong gano'n. Tapos tumawa po yung naging interview. Sabi ko, sir, may mali po ba akong naisagot? Sabi, hindi. Kasi sa lahat, ikaw lang ang masaya. Yun po ang sabi. So yun po, ako'y nadalangin. So naghintay lang po ako ng ilang araw. At yun nga po, with God's grace din, at ako po ay napasa. So ngayon po, ito na po, pangatlong taon ko na po, na nagtuturo sa public. I-share ko lang po yung ng ating Grand Crusade. Isa po kasi sa school, yung ang Angono National, inapuntahan. At naroon po ako at ang grupo po ni na Kanora ang nagpunta dun sa klasiko, dun sa advisory class ko. Ito po ay aking katuwan kasi mga pasaway po iyon. At hindi nga po ako nakilala ng Kanora that time. Sabi ko, Kanora, ako po ito. So pasimula po, nag-share sila ng salita ng Diyos. Nakita ko yung pagtanggap ng mga estudyante ko na talagang may nagpapahid ng duwa. Kinatawa ko po yan bilang advisor nila. So nakita ko rin, nung Grand Crusade, may mga pumuntang estudyante. So nung pagpasok ko nung Lunes noon, meron sa loob ko na nagsabi na, mag-alo ka ng Bible. So yun po ay binanggit ko sa aking mga class advisor na sino ang may gusto ng Bible. At may mga nag-response pong estudyante na humingi ng Bible. So kaya po alam ko na may plano ang Diyos sa mga batang iyan. Tulad na
napakabuti ng Diyos. At ito lang po ang aking kasaysayan as of 2026. Pero alam ko na maraming patotoo sa ating buhay. Kaya po, to God be all the glory.